Christians, why we talk about the fear in the life of a Christian? Because kakabsat, before anything else, may Tagalog ba dito? Okay, Tagalog. Praise the Lord. Anyway, let's try. Naka-adult tayo mata nagtagalog. Praise the Lord. So, pagtutungtungan tayo kakabsat tayo na fear. What is this fear? Hallelujah. Sino kinyayo timabutong kay ni Satanas? Just be honest. Sino lagi timabutong kay ni Satanas? Sino timabutong italalya? Just be honest. Anak ang mabutang kalalya. Anak ang mabutang kay Satanas, tagbapit ah. Sino timabutong kay ni Apo Diyos? Amen. Dahil nga pagtutungtungan tayo kakabsat, it's not the fear na DJ kasi lang nga it will DJ talaga nga po natin makasla iti wordly fear. It's not. We're talking about the fear of God. Amen? Hallelujah. It's a holy fear. This is a holy fear. Hallelujah. So are you done there? Yes. Sa likod. May nag-pre-preach sa likod. Hallelujah. Praise the Lord. So, what kind of fear is this? And why every Christian ought to have? Bakit kailangan every Christian have to have this fear? The fear of God. Hallelujah. So the fear of God is required from every Christian because without it, kung wala tayong fear, mga anak ng Panginoon, walang fear, our Christian life will end up in destruction. Amen? Hallelujah. Ito ang sinabi doon sa Proverbs chapter 14 verse 27. Tingnan nga ninyo kung may Proverbs kayo. Open up your Bible para matuto tayong mag-open ng Bible, hindi sa apps. 14:27. Hallelujah. Sabi niya dito, whoever is greedy, ito pala, 27. The fear of the Lord is a fountain of life, that one may turn away from the snares of death. So it is a fountain of life. So without the fear of God, we will be in destruction. Ano itong destruction na this? Is the death of our spiritual life. Amen? Hallelujah. So bakit kailangan natin nga magkaroon nito? Dahil ito ang nagbibigay sa atin ng buhay para tayo ay magpatuloy na maglingkod sa Kanya. Amen? Hallelujah. So it was commanded in the Old Testament and it must be obeyed from generation to generation. As we have read in our text sa Deuteronomy, it must be taught to our children. Hindi ito namamana. Amen? Kailangan nating ituro sa ating mga anak. So, siguro may mga nagque-question. God is love, so why do I need to fear Him? Diba? Napag-aaralan na natin, God is love. Yes, God is love. Pero sa ating mga tao kasi, may mga times na we are sidetrack. Nasa-sidetrack tayo sa ating Christian life. At doon natin marirealize na we need God in our lives. Amen? We cannot live without Him. Ito yung mga talagang totoong Kristiyano na natatakot na sila ay mawalay sa Panginoon. Amen? Na kahit saan man sila, kung nawalay man sila, they still think of God. Pero yung thinking na yan, yung sinasabi, di bali naman, I'm still thinking about God. Yes? Pero iba yung thinking, yung iniisip po ang Panginoon, iba rin yung nakikipag-fellowship ka sa Kanya. Amen? Hallelujah. Hallelujah. So there must be, kung minsan kasi na misinterpret natin yung unconditional love of God. Parang we are abusing it sometimes. Because we are saying, di ba, mahal naman ako ng Panginoon. But I tell you, doon sa Revelation, there will be the wrath of God. Amen? So kailangan nating maging very careful sa ating Christian life. Kung maalala ninyo yung preaching ko noon about doon sa Ecclesiastes chapter 5, about be careful when you go to the house of God. Yung mga vows natin sa Panginoon. Amen? Yung mga pangako natin, yung mga sinasabi natin sa harap ng Panginoon, kailangan ayusin natin yan. And we need to
follow it. Amen? Kasi vow yan. Amen? Nag-vow ka, parang ikaw ay na-engage sa Panginoon, ikinasal ka na sa Panginoon, kumbaga. So, yung vow mo nandoon. Amen? So, kung ikaw ay lumihis, para kang nangabit bahay. You defile the house of God. Kung gano'n ang ginagawa natin. Amen? Na-defile mo ang Panginoon. Go back to your vow. Isipin mo, ano ba yung naipangako mo doon sa harapan ng Panginoon? Kapag nandyan ka sa harapan niya, parang, wow, overwhelming yung Christian life mo. Amen? So, kailangan isipin mo yung vow mo sa Kanya. Hallelujah. So, why? So, what are the significance of the fear of God? Number 1 dito, it is something important to be taught to our children. Kagaya ng nabasa natin sa ating teksto, Deuteronomy chapter 4 verse 10. Ano ulit yun? Sabi niya doon, how on the day that you stood before the Lord your God at Horeb, the Lord said to me, gather the people to me that I may let them hear my words, so that they may learn to fear me all the days that they live on the earth, and that they may teach their children. So, amen? So, kailangan natin ituro sa ating mga anak. Kaya nga doon sa ating mga anak, sa ating mga tahanan, itinituro natin ang good manners and right conduct as early as possible. Kung na sila ay habang lumalaki sila, because human beings are natural na nagkakasala yan. Kahit hindi mo tuturuan ang bata ng masama, di ba? Meron at because that is the nature of human beings. But we need to put them at the right track para sila ay matuto habang sila ay bata pa. Amen? Sa atin, din mo sa atin. Mga bata ngayon, nang dahil sa, ano ba yung sinasabi natin sa family code na yun, child abuse. Inaabuso tayo ngayon ng ating mga anak. Amen? Dahil meron na silang pinaglalaban. Di natin sila pwedeng pagalitan, paluin, samantalang kami noon napapalo. Pero in the Word of God, ang disiplina sa bata, it is biblical. You need to whip the child with a stick. Ang stick kasi, kung bakit stick yan, etong kamay natin is supposed to love, supposed to care. Kaya nga may stick, tapos mabigyan ng distance para hindi yan etong flesh natin doon sa katawan ng tao, hindi yan lalako. Kaya may stick. Amen? And that stick speaks of discipline. Pero hindi ibig sabihin na you're going to kill the child with a stick. Kasi may mga taong ganyan na mamalo na galit. Amen? And what happened? They abused the child. Yun din naman kasi ang hindi maganda. Amen? So as early as possible, we need to bring that child in disciplinary actions. Yung mga talaga na kailangan nilang matuto to fear God. So this is the reason na kailangan natin silang, we bring the children to Sunday school. Amen? So wag mo sabihin na magulo ka doon sa simbahan, ikaw lang disturbo ka doon, dito lang ako nakakapakinig. No. Jesus loves the little children. Amen? Because they are so innocent. Alam niyo, they are so innocent. Kung wala tayong puso, wala tayong life of a child, we cannot enter the kingdom of God. Anong ibig sabihin niya? As innocent sa sin. Mga children kasi they are innocent sa sin. Kahit hindi nila alam na nagkakasala sila. Until such time, nagkakaroon na sila ng accountability. The age of accountability. Yung alam na nila yung tama at mali. So we need to bring them to Sunday school. And as they grow older, the Word of God will be rooted and grow with them. Kung tuturuan mo ang bata ng Word of God, it will be rooted in them. Hindi nila ito makakalimutan. Amen? It is biblical. Sabi niya doon sa Proverbs 22 verse 6. Ano ito? Who can memorize this one? Yes. Amen.
So it is biblical na tayo bilang Kristiyano, mga parents na Kristiyano, we need to train up a child in the way he should go. Ano ito? We need to teach them the biblical way of living para kahit sila ay lumaki, malihis man sila kung minsan, kasi hindi mo naman sila maigagayad habang buhay. Amen? Masasidetrack sila because of the worldly influence sometimes. But this is still, the Word of God will remain in them. May isip nila at babalik yan. Especially kung ang parent, palagi niyang pinananalangin ang mga anak. Tayo mga parents, we kneel down for them. Amen? You know what? Ito ang trabaho natin mga parents. To pray for our children. Na kahit saan man, malalaki man sila, we need to pray for them fervently. Amen? Kasi di natin alam kung ano ang nangyayari doon sa labas. Kasi yung pagbabantay natin is limited. But God is an unlimited God to guide them. Hallelujah. So, itong fear of God, we need to teach them. Hindi ito namamana. Amen? Kahit Kristiyano ka, namana mo ba ang pagka-Kristiyano mo sa nanay at tatay mo, no? That's why individually, we need to accept Christ at magkaroon tayo ng personal relationship with Him. Kung wala kang personal relationship with Him, yung pagpunta-punta natin sa church is useless. Parang pumupunta ka lang dito para lang to pass time. But if you have that personal relationship with Him, kakaroon ka ng intimate relationship. Yung worship mo, you are using your body, your whole being to worship Him. Amen? Hallelujah. Number 2, it is important for service. Ito may dalawa tayong service dito. Church service, Psalm chapter 2 verse 11. Psalm chapter 2 verse 11. Sabi niyo dito, serve the Lord with fear and rejoice with trembling. See? So serving in the church is not something to be taken lightly. So pagpunta natin dito, always remember that we are going to meet the King of Kings and the Lord of Lords. Amen. Amen. So it is a very important time. We give our everything to Him. Yung time natin dapat para lang sa Kanya. Wala tayong ibang gagawin kundi yung mag-serve sa Kanya. We are called for the Great Commission. Amen. Therefore, let's obey wholeheartedly. We are accountable with every careless action we do. In every time na tayo ay nag-utter ng mga words, we will be accountable to God. So be careful kung anong ina-utter natin. As I have said doon sa Ecclesiastes chapter 5. Your vow mo, yung sinasabi mo sa Panginoon, be careful what you utter in front of God. Naririnig niya yan. Nakasulat lahat yan. Hindi niya makakalimutan yan. Hallelujah. So serving in the church is not something to be taken lightly. Yung pupunta lang tayo dito, gagawin lang natin, nothing happened to our lives. Walang changes, walang nagawa. Kundi pumunta ka lang just to pass time. We need to serve God wholeheartedly. Yung nabasa natin dito. Serve the Lord with fear and rejoice with trembling. Wow. Nangangako ka sa Panginoon, pero di mo ginagawa, kapatid, I tell you, sisingilin ka ng Panginoon in due time. This is not a joke. This is the last days, mga kapatid. The world is getting worse. The word is unfolding. Everything that is written in the Word of God is being shown to us literally. Hindi pa tayo natatakot. Mga nangyayari sa paligid natin, mga bagyo, tumitindi, lahat na lang nandito sa Biblia. It is written. Now it is happening. You're still, tayo pabanjing-banjing pa rin sa Christianity. You need to be careful. Dapat tayo magpursigit sa Christian life natin. Yung relationship mo, patibayin natin ang relationship natin sa ating Panginoon. Di ba ang mag-asawa, kapag matibay ang relationship ninyo,
Kahit anong mangyari, magkalayo man kayo, walang mangyayaring hiwalayan. Walang mangyayaring mga kung ano-ano dyan because you fear God. Because you made God at the center of your relationship. O, diba? Nung nangako kayong dalawa doon, nag-vow-vow pa kayo doon eh. Sa harap ng Panginoon, sa harap ng maraming tao. And after that, what happened? We need to be careful sa ating mga vows. Amen? We come to church because we're going to meet the King of Kings and the Lord of Lords, the Almighty God of Israel. Mag-worship tayo, we need to feel His presence. Huwag mong isipin, huwag mong pairalin yung emotion mo. Because that is not worship. We need to feel the presence of God. And God will stir up your emotion. Kumusta ang ating relationship sa Kanya? Sa ating church service? Are we doing everything to glorify Him? Dapat na glorify natin siya. Amen. Sa mga ginagawa natin. Because we are accountable for not sharing the gospel. Kung minsan, itong accountability natin. We are not sharing the gospel because tayo ay nahihiya. Anong sabi doon sa dito sa Word of God? Kung sino ang kung ako ay kinakahiya mo, ikakahiya rin kita sa harap ng Panginoon. That is biblical. Si Jesus mismo ang nagsabi niya. Hindi ako. Hallelujah. So we are accountable for not sharing the gospel to the lost. God will require them from us. Hindi mo na share yung word of God sa family mo. God will require their souls from you. Because we are our brother's keeper. Amen? Hahanapin niya. Ikaw naging Kristiyano ka. Matagal ka na. Kristiyano ka. Serve ka ng serve sa church. Pero di mo man lang na-share yung word of God. We will be accountable. We will all be accountable. Sisingilin tayo. Mapapahiya lang tayo doon sa harap. At lahat tayo haharap sa Panginoon sa ayaw at gusto natin. Amen? We cannot control that. Hallelujah. So everything we do will be exposed in due time. Lahat ng ating ginagawa, it will be exposed. Yung church service ba natin is totoo ba yan? It will be exposed in due time. Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 5. 1 Corinthians chapter 4 verse 5. Sabi niya, therefore do not pronounce judgment before the time, before the Lord comes, who will bring to light the things now hidden in darkness, and will disclose the purposes of the heart. Then each one will receive his commendation from God. Sa lahat sana ng ginagawa natin dito sa church service natin, it is genuine sa harap ng Panginoon. Amen? Amen. Dapat totoo yan. Yung ginagawa natin sa Panginoon is totoo yan from our heart. Kasi alam niya, yung hidden things, yung may tinatago tayo deep inside our hearts, alam na alam ng Panginoon yan. Hindi natin yan maitago. Okay, letter B, government service. Ano ito? Sa 2 Samuel chapter 23 verse 3 and 4. 2 Samuel chapter 23 verse 3 and 4. Sabi niya, the God of Israel has spoken. The rock of Israel has said to me, when one rules justly over men, ruling in the fear of God, he dawns on them like the morning light, like the sun shining forth on a cloudless morning, like rain that makes grass to sprout from the earth. 2 Samuel chapter 23 verse 3 and 4. Ito yung pag-rule ni David. Kung ang isang ruler ng isang nation ay maganda ang kanyang adhikain, the nation will prosper. Pero very sad na
nabibilang na ngayon yung hindi corrupt na country. Amen? Number 1 tayo, Pilipinas. Kaya wala tayong asenso. Kung minsan, lahat tayo napapansin natin yan. And we cannot deny that. That's why we're trying to pray for our president. We pray for our political leaders para naman magkaroon sila ng fear of God. Pero ito kasi, karamihan sa kanila, they are not Christians. That's why wala silang fear of God. Pero ang ipinapanalangin natin is magkaroon man lang sila ng yun baga is yung pangako nila na mag-serve sila. Ay, totoo yan. Hindi yung mag-serve sila para sa kanilang kapakanan. Pagkaupo pa lang, wow, yumaman na kaagad. Diba? Money. When a ruler have the fear of God, no corruption will ever be found, and the nation will surely prosper. Totoo yan. Si David, maganda ang pamamahala niya sa Israel. Kaya gumanda ang buhay nila. Amen? Nag-prosper ang Israel because sa kanyang he was the king before. Gumanda ang Israel. And he was a fighter. He was a warrior. Hallelujah. So, very sad na every nation has an issue of bad governance. Amen? May mga issue dito sa Hong Kong, bihira tayong makarinig ng ganyan. Kasi lahat ng mga corrupt dito, pagka natiklo sila, immediately, they are being imprisoned. Amen? Sa Pilipinas, hindi eh. Kahit na-imprison sila, they're still VIP. Yes, VIP pa rin. Or hindi. Palalabasin sila na nga, they will go to America. Wow, ganda ng buhay nila. That is corruption. At dapat walang ganun sa ating buhay bilang Kristiyano. That's why if we are given the chance, someday, somehow, kung tayo man ay maging rulers din sa ating mga barangays, malay natin, magiging barangay kagawad kayo, municipal councilors, or mayor, or barangay captains. Kapitan ni Blue. We need to have that fear of God. Amen? Na tayo ay we need to serve the government. Amen? We need to serve the Lord. Para gumanda naman, ay papaano gaganda ang ating mga lugar. Dami-dami ngayon eh. Butas-butas ang ating mga pag-uwi ninyo, di ba? Pag-uwi natin parang natin, butas-butas ang kalsada sa Hong Kong, ganda-ganda. O, di ba? Pero praise the Lord kasi kahit pa paano may mga barangay captains rin tayo na magaganda ang kanilang ginagawa sa kanilang mga barangays. Hallelujah and praise them. So equal justice system is served when a ruler is God-fearing. Yung equality ng justice system natin gaganda pag ang isang tao na isang ruler ay God-fearing siya. Wala siyang favorite. Wala siyang sinasabi na okay, mas marami kang pera, so you are absuelto ka sa iyong kaso. Pagka walang kang pera, talo ka. That is our government system. So, diba? Kaya ang daming nagre-rebel. Pero walang rebelding Kristiyano. Amen? Amen. Hallelujah! So, kailangan natin maging equal. And actually, sa ating mga Christians, there must be no favorite. Amen? Amen. Lahat patas. Kung ano man ang ating, let's treat everyone equally. Hallelujah. So, a ruler is God-fearing and the people give their respect and obey the laws of their nation. Kung isang ruler ay God-fearing, alam ninyo matao, yung respeto ba, dinandun pa rin. Amen? Di ba tayo marunong din tayong mag-give ng respect sa taong marunong din mag-serve ng patas. Amen? Hindi ngayon, ang malapit na naman ang election. Diba? Dami-dami tayong nababasa na lumalabas na kapitan. Mga komedyan, kahit sardinas man yan.
Hallelujah. Sa kwet niya, may Ada- 1,000. ada pa aglang langoy nga 1,000. That is corruption. Hallelujah. Kung tayo ay mag-campaign tayo, patas, be fair. Mananalo ka kung gusto kang panalunin ng Panginoon. Amen. Hallelujah. So, government service, yan ang ating isa sa mga ways kung paano natin gamitin ang fear of God in the service sa church or sa government service. Number 3 is, it is important for gaining wisdom. Diba? Sabi doon sa Psalm chapter 111, chapter 10, sabi niya, the fear of the Lord is the beginning of Wisdom. Why is wisdom important? Doon, sabi no dito sa James chapter 3, verse 17, kailangan memoryado niya yung the fear of God, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Chapter 11, 111 sa 111 chapter 10 verse ito sa Salmo. Kailangan memoryado niyo yan. Sa James chapter 3:17 sabi niya, but the wisdom from above is first pure, then peaceable, gentle, reasonable, full of mercy and good fruit, unwavering, without hypocrisy. Amen? Amen. So nagkakaroon tayo ng fear of God. Ito yung mga resulta. So kailangan isang Kristiyano, meron tayo nito, yung of course your fruit. So it will preserve the life of the wise. Amen? Sa Ecclesiastes chapter 7 verse 12, for wisdom is protection just as money is protection. Ito. Listen carefully. For wisdom is protection just as money is protection. But the advantage of knowledge is that wisdom preserves the lives of its possessors. So, kailangan meron tayo itong wisdom and knowledge. Hindi kasi pwedeng magkahiwalay itong knowledge and wisdom. Kailangan ito, they are always together. Kailangan mayroon din tayong knowledge sa ating mga ginagawa. Kaya hindi pwedeng wala tayong knowledge sa Word of God that will make us wise in dealing with our daily lives. Hallelujah. Kung baga ay iniiwas tayo sa kapahamakan, kung meron tayong wisdom, amen, halimbawa. Ito. Marites. May nagmarites tayo. Itong marites na to is hindi siya biro. Yung talagang, it's grievous. Parang, it's really grievous. Yung dapat na hindi, dapat maisiwalat. Ito namang marites, may sinabi sa'yo, eto si ano, busy siya, hindi niya alam ang tatay. Ganon. Okay. Ikaw naman na nakarinig, kung wise ka, alam mo na nangyari yan. Alam mo, kung wise ka, don't ever bring it out. Spread. Amen? Lalabas naman yan kasi buntis lalaki ang tiyan. Di yan may tatago, amen? Pero hindi dapat manggaling sa'yo. Naiwas ka doon sa gulo. Amen. Paano kung hindi siya nabuntis? Hindi totoong nabuntis. At isiniwalat mo rin gulo nangyayari. So, tayo ay umiiwas sa mga kapahamakan. Amen? So, ito, for wisdom is protection just as money is protection. Kahit nga pera, protection yan sa mga, in times of calamities, kailangan talaga natin yan. Pero, without the knowledge and wisdom, we will never preserve our life. Kahit may pera ka. Amen? Wala kang wisdom. Kahit may pera ka, di mo na magagamit. Tingnan ninyo, nangyari ang lockdown. Maraming pera, pero anong ginawa niya? Nagpakamatay sila. Why? Wala silang mabili. Yun lang ang reason nila. Walang mabili. Tayo, nasanay na mga kumulong, ano ba yun? Magutom. O, diba? Sanay na tayo sa mga simpleng bagay. Sabi mo, diba? Di naman siguro ako mamamatay sa isang kainan lang na hindi ako kakain. Diba? Because I have God, I trust God that God will supply all our needs. O diba mga amo ninyo, nag-panic buying sila? Yes. Asin. And after 1 week, ayan na ang supply ng Hong Kong. O diba? Asin. Anong next? Sila, gusto nilang ibalik yung mga tissue.
Of course, ayaw nang tanggapin ng groceries. Binili mo na yan eh, na-stock. Hindi mo na alam kung saan mo ilalagay. That is very unwise to do. Hindi mo iniisip na hindi lang ikaw ang tao sa mundo. Diba? Eh kahit naman ikaw lang nabuhay, halimbawa, masaya ka ba? Nag-iisa ka sa mundo? O diba? Kung minsan we need to be wise in dealings with our daily lives. Okay? Kasi kahit mapera ka, kung hindi mo alam kung paano mo gamitin ang pera mo, why not? Alam niyo, I truly admire those people na mayroon silang pera. And those times, yung time na yan na na-lockdown is, kahit gusto man lang nilang ipamudmud yung pera, bumili sila ng food. Kasi yan ang pinaka-number 1 na kailangan natin, food. Pinamigay. Para nang tayo masurvive lahat at that time. Amen? Kasi kahit nga sabihin ko sa iyo, marami kang pera, tingnan niyo mga calamities ngayon na nangyayari sa mundo. Nawalan sila ng pera dahil sa nabagsakan sila, yung bahay nila, inanod ng rumaragasang tubig. Business. Kahit mga siguro yung mga gold, kaya maganda siguro magkutkot ngayon sa mga ano kasi daming gold. So we need to be wise. Hallelujah. Kahit sabihin mo protection. Protection ng pera. Body is just a temporary protection. Amen. Pwede kang mabuhay sa isang araw. Pero hindi mo pwedeng gamitin yan in times na ganito ang gagawin. Na hayaan ng Panginoon, okay, I will allow this thing to happen. To remind the people kung minsan it is happening because nawawalay na tayo sa harapan ng Panginoon. Nawawalan na tayo ng fear of Him. Hindi na tayo natatakot gumawa ng mga kababalaghan. Diba? Hindi ka na natatakot gumawa kasi sabi mo, mahal ako ng Panginoon. But I tell you, use your wisdom from God para makaiwas tayo sa kapahamakan. Number 4, it is necessary for living in holiness and righteousness. Hallelujah. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1. 7 verse 1 sabi niya, since we have this promise, beloved, let us cleanse ourselves from every defilement of body and spirit, bringing holiness to completion in the fear of God. It is necessary for holy living. Kung wala kang takot, gagawa ka talaga ng kababalaghan. Maghasik ka ng lagim sa mundo. Pwede kang maghasik. Bakit? Hindi ka natatakot eh. Katapos mo ng church, paglabas mo, hindi ko na alam kung anong ginagawa mo. Kasi wala kang takot sa Kanya. And yet, sabihin mo, you are holy. Nakita ko na pinost ninyo yung kahapon. Itong sinaan. They can do that because they are not Christians. Yung mga pananamit nila, they can do that because they are not Christians. But for us sana na mga Kristiyano na maging maayos tayong manamit. Amen. Hindi naman kailangang mamahalin ang ating damit. Ang importante, kaaya-aya sa harapan ng Panginoon. Amen. Because yung worldly na trend ng worldly trend ngayon, yung mga uso ngayon, sa palagay ninyo, nakakaaya ba yan sa Panginoon? Kahit sa ating mga tao lang, hindi magandang tingnan. Amen. How much more in the eyes of God? Na kahit pagpunta nila sa church, wow. May nakikita ako na ganun. Pero sabi natin doon na we will not judge them because God will judge them in due time. Everything will be exposed. Lahat ng mga gagawin natin ngayon, it will be exposed in due time. Dapat magkaroon tayo ng takot na, uy, alam ng Panginoong ginagawa ko, baka sa gustong-gusto mo pumanang na papasok ng langit. E paano ka papasok ng langit? Mag-fellowship nga lang, di mo kayang gawin.
Tinatamad kang mag-fellowship, tapos gusto mo pumunta ka ng langit, ano ka, sinuswerte? Itong fellowship is very important to us. Kasi, anong napag-aaralan natin sa fellowship? We are encouraging each other. Kasi ang nakikita kasi natin dito, pagpasok natin, kaya tayo nadi-discourage. Kasi ang nakikita natin, yung mga kahinaan ng ating mga kapatid. Si hindi siya kasi perfect, ikaw perfect ka. I tell you, lahat tayo nagpapalakasan. Hindi lang ikaw ang humina, hindi lang ikaw ang may problema, lahat tayo. That's why we are here. To encourage each and every one. Amen. Hindi tayo pumunta dito para punain ang ugali ng isa't isa. Nagbabago yan. Every time, every minute. Every time na nakikinig siya ng Word of God. It is working inside her, inside him. Amen? God is working inside him. At meron siyang Lord, help me. Kasi hindi ko kayang baguhin yung sarili ko. Meron siyang desire. Kaya huwag natin siyang sabihin na, pangit-pangit mo. Pupunta-punta ng tapos ganyan ang ugali. Lahat tayo every time, we are changing from glory to glory until such a time that we're going to meet the Lord. Amen? Kaya nga walang perfection. But God is giving us that grace para tayo ay masustain niya every day. Hallelujah. So we need this for holy living and righteousness. Hallelujah. So godly fear motivates a Christian to separate his or her life from filthy living. Sana yung mga bagay na ginawa natin noon, hindi na dapat maulit. Amen. Don't decide at nabalikan mo uli yan. Nakakahiya sa Panginoon. Kala ninyo, ganun-ganun lang ang pagpasok doon sa kaharian niya, no? Hindi porke tinanggap mo siya. You need to live a holy life. Kaya nga sinabi na, work out your own salvation. Meron ka ding dapat, may part ka doon. You need to obey God. Tapos na ang salvation, wala tayong magagawa doon. But, anong sinabi? We need to work out sa tulong ng Panginoon. Amen? Kasi di tayo makakagawa na kung walang grace ng Panginoon sa atin. Amen. So, James chapter 4, verse 4, sabi niya, you adulterers and adulteresses, know ye that the friendship of the world is enmity with God? Whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. So, it is very, very clear dito sa salita niya. James chapter 4, verse 4. Kung sino man ang friend ng world, ito yung word kasi nito, yung sinasabi nito, is yung mga gawaing makamundo, is an enemy of God. So may enemy pala ang Panginoon. But, of course, God still loves you, that He wants you to change. Amen? That He wants you to have that personal relationship with Him. Para yung mga gawain natin hindi maganda, unti-unti ang nababago. Magbabago, hindi overnight yan. Amen? Ang isang lasinggero, sabihin ko, kahit sabihin niya, ay, magbabago na ako. Tayo, kinabukasan. Yun na naman yan. Until such time that God will touch you. Ayan, meron na talaga siyang desire na magbago. And unti-unti yan. Kasi yung desire niya, gagawin niya. Meron siyang part doon. Makipag-cooperate ka sa chains. Amen? Kung hindi ka kahit man gusto ng Panginoon na i-change ka, kung ayaw mo, walang magagawa ang Panginoon. Sabihin mo, hindi ko na gagawin, iinom. Bakit? Pupunta ba si Satanas para ibigay sa iyo yung alak? Hindi naman, ikaw mismo ang iinom niyan, di ba? Ang sigarilyo, hindi yan kusang pupunta sa bunganga mo kung hindi mo kukunin. So, nasa sa atin din ang decision. So, we need to cooperate with God para magkaroon tayo ng holy living and living in righteousness. Amen? Kaya tayo nag-o-offer tayo ng ating mga gifts sa Panginoon. Anong sabi doon sa Romans chapter 12? Ibigay natin ang buo ng ating katawan. Amen? Lahat. Walang hindi sinabi na yung offering mo lang. O, diba?
Hindi pwede. Kailangan yung buo kasi yan ang rene-require ng Panginoon sa atin, yung ikaw mismo ang i-offer mo sa Panginoon. Amen? Hallelujah. That is a requirement from the Lord. So the very reason why some Christians easily engage in committing grievous sins is the lack of the fear of God. Ito talaga yung totoo yung reason. Yung wala tayong takot sa Panginoon. Hallelujah. There's desire of the flesh overpowered their fear of God. Yung work of the flesh ba? Is yung nangingibabaw. Nangingibabaw yung laman. So God's holiness, goodness, greatness, and coming judgment must be our motivation to fear Him. God is holy. Kailangan ng isang anak niya ay holy din siya. Amen? Amen. Hallelujah. So, fear of God brings pleasure to Him. Doon sa Psalm chapter 147 verse 11, sabi niya, the Lord delights in those who fear Him, who put their hope in His unfailing love. So, kailangan natin ma-delight ang Panginoon, mabigyan natin ng kaluguran ang Panginoon because of the fear na inilagay niya sa ating puso. Kailangan magkaroon tayo nito. Amen? So, let's pray therefore to teach us to fear Him. Our last verse doon sa chapter 86 sa Psalm. Psalm 86 verse 11. Sabi niya, teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Unite my heart to fear your name. Hallelujah. So it's all biblical na kailangan natin itong fear para it is a holy fear to bring delight to Him, para bigyan natin siya ng kaluguran, para ang ating buhay maging kalugod-lugod din sa harapan ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. And I hope na meron tayong nakuha or meron tayong natutunan dito sa lesson natin this morning. So, let's continue to pray for each and every one. Amen? Para tayo ay maging malakas. Call on Pastora Mary to